Hostage situation. Meron tayong tinatawag na tatlong klase yan eh. Tatlong klase yan kung pagkakasunod-sunod niyan eh. Una, kailangan muna ng crowd control. Papalibutan ng pulis yung yung area kung saan nagkakaroon ng hostage taking. Ayan. Ika-crowd control nila yan. Ayan, nakikita nyo sa picture. 'Di ba? Nakapalibot yung mga pulis diyan para walang papasok diyan kung sino man ng mga tao diyan. Kasi pagka maraming tao diyan na nakikiusyeshero, ang tendency na mangyayari diyan, mas lalong matetense ngayon yung hostage taker diyan. Yan. Kaya pinapalis nila yung mga tao diyan kasi hindi naman makakatulong yung mga tao diyan tapos nandiyan sila. Ayan. Kaya nandiyan yung mga pulis para mag-crowd control. First step, crowd control. Second step, negotiation. Ayan. Yung negotiation na yan, merong mga trained psychologist, police officer ang nagkukan dyan. Humahandle dyan sa mga kaso na yan. Sila yung mga trained police officer. Ayan. Ayan, si police officer. Ayan. This train of the psychologist. Ayan, para mag-handle sa isang kaso na yan pagka hostage taker. Dito naman sa pinakalas, ayaw na eh, papatayin na yung hostage taker eh. Ayan no. Ang nangyari, ang ginawa ng police officer, 'di ba? Kaya nakikita nyo minsan pagka sa TV, 'di ba? Last option talaga nila, ina-assault na nila para hindi na mamatay yung hostage na tao. Kasi ganyan talaga eh pagka hindi na talaga kaya sa negotiation, ayaw na talaga magpa-negotiate, you assault the person.